That cannot be by any measure contemptuous. Nakatikim ng galit at sermon itong si Buying mula kay Pangulong Duterte kagabi sa gikan sa masa para sa masa sa planong i-cite in contempt ang tatlong vlogger na nag-interview kay General Bantag. Naku, yari ho dito si Buying. Pakinggan ho natin sabay-sabay ang birada ni Tatay Digong kay Buying. Paniguradong may matutunan ho tayo dito, mga political vlogger, bantag vloggers, at lalo na tayong mga Pilipino. Good evening po, Mayor. Good evening po, Pastor. Ang tanong po namin kay Mayor, kamakailan po ay nagkaroon po ng interview yung mga vlogger po kay dating Bucor Chief Gerald Bantag at kinukonsiderang fugitive ng Estado. May nalabag po ba na batas sa ang mga vlogger dahil ayon po sa Department of Justice, dapat i-cite in contempt ang mga vloggers sa binasos nila ang korte sa ginawang interview kay Bantag na pinaghahanap po ng batas. Ano po yung masasabi niyo dito, Mayor? Again, I'm sorry, I have not, hindi ko nakuha lahat ang scenario. Can you? Ano daw, Mayor, si dating Bucor Chief General Bantag kinukonsiderang fugitive ng Estado. May nalabag ba daw na batas ang mga vloggers, yung mga banateros na tatlo na nag-interview sa kanila? Kasi sabi ng DOJ, dapat i-cite in contempt ang mga vloggers na nag-interview dahil binastos nilang korte sa ginawang interview kay Bantag, which is considered to be a fugitive of the state na pinaghanap ng batas. Ano raw yun? With due respect to my friend, I have the highest, kay Justice Secretary Timothy. Wala pang kaso si Bantag sa korte. I don't know if I do not know if there is 1 or 2 or 3 filed against him. But to my knowledge now, wala pang kaso si Bantag. So, kung may mga enterprising na vloggers o newsmen or members of the media who would go to him and interview him and even picture him as a hero, we go to the extreme. That cannot be by any measure contemptuous. As a matter of fact, it is the right of the Filipino who is into media, the freedom of expression, the freedom of the press. And even if there is a filed case against him, and even if he's a fugitive with a record now na may kaso, you can ask question. You are not prohibited by any law or by any regulation that could amount to a contempt of what? Court? Wala pang kaso eh. The civilian executive, wala kaming power to cite you in contempt, except the
judicial bodies. Mm. Yung mga mag-hearing, yung quasi-judicial bodies, papatawag ka. Pero kung wala, with due respect to the Secretary, I beg to disagree. We're both lawyers. I know that you're brighter than me. I'm just using perhaps what I have learned. I'm older than you. This is not to offend you, but I disagree. There is nothing at all that you can, even an iota of wrong or misdemeanor to hold these people liable in contempt. It's only Congress who can cite you in contempt. The courts can cite you in contempt. Quasi-judicial bodies. The President cannot cite you in contempt. Ganon ako. Ngayon, I make no excuses. I make no apologies at all. You like it from my mouth? Okay. If you do not like it, hate me. Wala akong pakialam. Basta ganon ako, ganon ang pagkatao ko. Prangka-prangka tayo. Kaya alam naman ninyo rin, bakit ako matagu-taguin niya? O ayan na nga ho, mga kabistak, ang birada ni Tatay Digong dito ho sa plano ni Buyeng sa 3 bantag vloggers na i-contempt. May natutunan ho tayo dito kay Tatay Digong. Isa lang ho ang masasabi ko dito, guys. Mas naniniwala ako kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaysa kay Buyeng. At lalong lumalakas ho ang ating pakikipaglaban dito at lalong nabubost ang ating prinsipyo sa pagiging political vlogger at pakikipaglaban para sa katotohanan at para sa bayan. Maliwanag sa sinabi ni Tatay Digong, wala hong batas na ganyan, kahit fugitive pa yan, ay pwede hong interviewin ng mga political vloggers, media, dahil meron po tayong tinatawag na freedom of expression. Sa pagkakataong ito, pahiya ho dito si Buyeng at nasirmonan pa ng magaling na presidente ng Republika ng Pilipinas. Kaya, tuloy ho tayo, mga bantag vloggers, mga Duterte diehard supporters, vloggers, sa pakikipaglaban natin para sa katotohanan. Maraming salamat, Tatay Digong. Duterte,